Nagsimula ang pelikula sa pagpapakita sa Unicron. Tinatawag itong planet-eating dark god. Sinasalakay nito ang planetang Maximals, kung saan dito nakatira ang lahi ng mga Cybertronians na may kakayahang magpalit anyo sa mabangis na hayop. Layunin ng Unicron na makuha ang advanced technology na tinatawag na Transwarp Key, ang susi sa pagmaster ng space at time upang mapamahalaan ang buong universe. Para maisakatuparan ang masamang plano, nagpadala ng mga heralds ang Unicron. Ito ay ang mga Terrorcons at Predacons sa pamumuno ni Scourge. Si Apeling, na leader ng Maximals, kasama ang iba pang Maximals ay gagawin ang lahat upang maprotektahan lang ang Transwarp Key. Sa pagkaalam na sila ay na-corner na ng kalaban, nagpa siya si Apeling na magsakripisyo at inutusan niya si Primal at iba pa na tumakas patungo sa ibang planeta, habang lilibangin niya ang oras na kalabanin si Scourge. Sa kabila na alam niyang hindi siya uubra kay Scourge, nagsakripisyo pa rin siya alang-alang sa kapakanan ng universe. Sa kabutihang palad ay nagawang makatakas ni Primal at iba pa mula sa planeta nila at sa Unicron, patungo sa planetang Earth. Sobrang ikinagalit ito ni Scourge kaya sinimulan niyang wasakin ang buong planeta ng Maximals. Milyong taon ang nakalipas sa taong 1994, pinakilala tayo sa binatang si Noah na dating military technician. Simple lang ang buhay ni Noah, kasama niya ang kanyang ina at kapatid na si Chris na may sakit na acute illness. Sumunod ay pinakilala tayo kay Elena, isang archaeologist na nagtatrabaho sa New York National Museum. Napansin ni Elena ang estatwa ng agila na may kakaibang transkripsyong nakasulat. Unang beses niya palang itong nakita at kahit ang boss niyang si Jillian ay hindi rin alam kung saan ito nanggaling. Sa parehong sandali, si Noah ay nasa ospital para ipasuri ang kondisyon ng kanyang kapatid. Pero sa kasamaang palad hindi sila pinayagan dahil wala silang pera pambayad sa hospital bill kaya napilitan na lang silang umuwi. Pagkatapos ay nagpa siya si Noah mag-apply sa isang kumpanya bilang security guard. Pero sa kasamaang palad ay hindi rin siya tinanggap dahil nakita nila ang record ni Noah at kinokonsidera siyang irresponsible sa trabaho. Walang nagawa si Noah at malungkot siyang umuwi. Kinagabihan, masigasig na sinusuri ni Elena ang estatwa habang wala namang pakialam si Jillian sabay umalis. Napansin ni Elena na naiwan ni Jillian ang kanyang keycard sa laboratorio kaya kinuha niya ito para magsaliksik pa ng karagdagan patungkol sa estatwang agila. Sa kasamaang palad, nawasak ang estatwa ng aksidente itong tamaan ng scanner beam. Bumukas ito at pinakita sa atin ang kapiraso ng Transwarp Key. Pagkatapos isang marilag na liwanag ang bumulusok paitaas at nakita ito ng mga Cybertronians pati na rin ng mga Autobots na na-stranded sa Earth sa loob ng milyong taon. Ang mga Autobots ay pinamumunuan ni Optimus Prime. Sa parehong sandali, nakumbinsi si Noah ng kaibigan niyang si Rick na nakawin ng isang Porsche 911, kung saan ito pala si Mirage na isa ring Autobots. Ilang sandali lang nagising na si Mirage at agad na inactivate ang sarili. Inatasan din siya ni Optimus Prime na magkita-kita sila. Lumapit ang security guard at sinabihang lumabas siya ng kotse. Dahil dito ay nagpa siya na rin si Mirage umalis. Dahil sa pagiging kaskasero ni Mirage, naging dahilan ito para habulin sila ng maraming parak. Wala nang nagawa si Noah habang tinatakasan ni Mirage ang mga pulis na humahabol. Kalaunan nakatakas na nga sila at dinala ni Mirage si Noah sa isang lugar. Sobrang natakot si Noah nang biglang mag-transform si Mirage. Nandoon na rin si Optimus Prime, Bumblebee, at si RC. Sa mga puntong ito sinabi ni Optimus Prime ang pagkamuhi niya sa mga tao dahil ang mga tao daw ay mga tusong nilalang. Pagkatapos, di na sila nagaksaya pa ng oras at agad na pinag-usapan ang patungkol sa Transwarp Key kung papaano nila ito mahahanap. Ngunit may isang problema, kung mahuhuli sila ng mga tao, siguradong tutugisin sila nito. Kaya naman nagmungkahi si Mirage na isama si Noah sa kanilang misyon. Sinabi niyang malaki ang maitutulong sa kanila ni Noah para makuha ang Transwarp Key. Nagmungkahi si Mirage kay Noah na ibenta siya para kumita siya ng malaking salapi. Nang marinig ito ay agad na pumayag si Noah. Habang papunta sila sa museum, tinanong ni Noah kung bakit parang masungit na matanda si Optimus Prime. Tugon naman ni Mirage na hindi talaga ganyan dati si Optimus Prime. Naging ganyan siya dahil sa guilty siya na na-stranded sila dito sa Earth. At dahil siya ang leader, responsibilidad niyang makahanap ng paraan para makaalis sila dito sa Earth at makabalik sa kanilang planeta. Nang makarating na sila ay agad nagpalit anyo si Mirage sa pagiging truck upang makapasok sila sa tarangkahan. Lingid sa kaalaman nila na si Scourge ay nakarating na rin sa Earth at pinutol nito ang kuryente sa museum. Dahil dito ay naging madali ang pagpasok ni Noah sa loob. Nasalubong niya si Elena na hindi pa umuwi. Hinikayat niya si Elena na ibigay sa kanya ang Transwarp Key na sinasabing nanggaling daw ito sa ibang planeta.
Pero hindi naniniwala si Elena at inakala niyang magnanakaw si Noah, dahilan para pag-agawan nila ang transwarp key. Biglang isang pagsabog ang naganap. Dito ay nakumbinsi na nga si Elena na totoo ang sinasabi ni Noah, kaya tumakas siya at binigay ang transwarp key kay Noah. Sa kabilang banda gumagawa na ng aksyon ang mga terror cons sa utos ni Scourge. Tumatakbo si Elena pero nasalubong siya ng isang terror cons. Sa labas ng museum, isang matinding labanan ang naganap sa pagitan ng Autobots laban sa terror cons. Sa kasamaang palad ay nagawang ma-deactivate ni Scourge si Bumblebee at nakuha pa nito ang transwarp key. Biglang isang laser beam ang nagmula sa alapaap at ito pala ay si Air Azor, isa sa mga Maximals na nandito rin sa Earth. Subalit huli na siyang dumating dahil nakatakas na sina Scourge. Tinipon ni Air Azor ang mga Autobots kabilang na rin si Noah at Elena. Pinaliwanag niya ang patungkol sa transwarp key at sinabing mayroon pa silang pag-asa dahil ang nakuhang transwarp key ni Scourge ay parte lamang ng isa pang transwarp key. Mabuti na lang nakapag-research si Elena sa estatwa ng transwarp key at sinabing ang isang parte ng transwarp key ay matatagpuan sa templo ng Peru. Nagpasya na rin si Noah sumali sa mga Autobots para protektahan ang kanyang pamilya. Nakiusap na rin si Air Azor kay Elena na samahan sila sa misyon. Walang paga-atubiling pumayag si Elena sa mungkahi ni Air Azor. Kalaunan, malungkot na nagpaalam si Noah sa kanyang kapatid na si Chris, habang pasikreto namang nakikinig si Mirage sa bintana. Dahil dito napansin ni Chris si Mirage at nagulat siya. Nalulungkot si Chris dahil mapapalayo siya ng matagal sa kanyang kuya. Kaya naman sinabi ni Chris kay Mirage na huwag pababayaan ang kanyang kuya. Kinabukasan, nagtipon-tipon na ang grupo. Sasakay sila sa isang cargo plane na isa ring Autobots na si Stratosphere. Habang naglalakbay, hinikayat ni Noah si Elena na wasakin nito ang transwarp key kapag natagpuan na nila ito. Dahil kung mawawala ito, hindi na tuluyang mawawasak ng Unicron ang Earth. Nag-aalala naman si Elena dahil pag ginawa niya raw ito ay hindi na maaaring makabalik ang Autobots sa kanilang planeta. Gayunpaman iginiit ni Noah na ito lang ang pinaka-epektibong paraan, at least pwede rin namang manirahan na ang mga Autobots sa Earth kasama ang mga tao. Pagdating nila sa Peru, nasalubong nila doon si Wheeljack. Agad niyang ginabayan sila patungo sa templo. Subalit ang templo ay pinapalibutan ng maraming tao dahil sa nagaganap na festival sa lugar. Kaya nagboluntaryo si Noah na pumunta ng templo at isasama niya si Elena bilang gabay. Habang ang mga Autobots naman ay maggagwardya mula sa malayo, binigyan ni Mirage si Noah ng communication device na magagamit niya rin bilang armas. Kalaunan, nagawang makalusot ni Noah at Elena sa maraming tao at sa wakas ay nakarating na nga sila sa templo. Doon, napansin ni Elena ang simbolo ng mga Maximal. Nang suriin niya ito, nalaman niyang pwedeng igalaw ang circle. Kaya naman sinimulan nilang ikutin ito at isang lagusan patungong underground ang tumambad sa kanila. Bumaba sila at nakakita sila ng isang chest. Sigurado si Elena na ito na ang transwarp key ngunit pagbukas nila ay walang laman sa loob maliban sa simbolo. Ginuhit ni Elena ang simbolo nang bigla na lang silang inatake ng isang terror cons. Agad tinawagan ni Noah si Mirage at iba pang Autobots. Lumalabas na ang halimaw na ito ay isa lang palang trap para maakit ang mga Autobots. Aksidenteng napatay ni Noah ang terror cons gamit ang device na binigay sa kanya ni Mirage. Samantala, nagtuos muli ang panig ni Optimus Prime at ni Scourge sa isang matinding labanan. Sa kasamaang palad, aksidenteng tinamaan si Air Azor ng corrupting device. Pagkatapos nun, nagpasya si Scourge na huwag ipagpatuloy ang laban at tuluyang lisanin ang mga Autobots. Naniniwala siya na dahil sa corrupting device na tumama kay Air Azor, kalaunan ay mapupunta ito sa panig nila. Bumalik tayo kina Noah at Elena. Nagawang makalabas ng dalawa mula sa underground. Agad silang nakarinig ng kakaibang tunog na nagmumula sa kagubatan. Lumalabas na ito pala ay mga Maximals na na-stranded dito sa Earth. Mabuti na lang dumating na rin ang mga Autobots para iligtas sila. Titirahin na sana sila ni Optimus Prime ngunit pinigil siya ni Air Azor. Pagkatapos dito niya ipinaliwanag na ang mga Maximals ay hindi kalaban, sa halip iisa lang din ang layunin nila. Pagkatapos dinala sila ni Primal sa lugar kung saan nakatago ang isang parte ng transwarp key. Lumalabas na nakipagkasundo ang mga Maximals sa mga lokal na tribo para bantayan ang transwarp key sa loob ng mahabang panahon. Kinagabihan, sinabi ni Optimus Prime na nais niyang buhayin muli si Bumblebee, pero kulang siya sa energon, ang fuel para sa mga Cybertron. Pagsapit ng umaga, nagising si Elena at nagtataka siya sa kakaibang ingay na narinig.
Ito pala ay nagmumula kay Air Azor. na tuluyan ng na-corrupt na mga Unicron matapos siyang tamaan ni Scourge. Naalerto naman ang mga Autobots sa paparating na kalaban. Ipinagkatiwala ni Primal ang Transwarp Key kay Noah habang siya at iba pa ay makikipaglaban. Pagkalayo nila, nagpa siya si Noah na wasakin ang Transwarp Key ngunit nagmakaawa si Optimus Prime sa kanya na wag itong ituloy. Naawa naman si Noah kaya hindi niya natinuloy ang pagwasak dito. Kinuha ni Elena ang Transwarp Key ngunit ang corrupted na si Air Azor. ay biglang kanidnap si Elena. Nilabanan ni Primal si Air Azor. pero bigla na lang, muling bumalik sa katinoan si Air Azor. Nakiusap kay Primal na patayin na siya habang may pagkakataon pa sila. Ngunit kalaunan, nagawa ng makuha ni Scourge ang Transwarp Key at agad na gumawa ng portal para maikonekta ito sa Unicron. Nang masaksihan ito, nalungkot muli si Optimus Prime dahil pakiramdam niya ay nabigo na naman siya. Pero si Noah ay hindi pa rin susuko. Sinabi niyang mayroon pang oras para pigilan si Scourge. Mabuti na lang nagawang may guhit ni Elena ang access codes patungo sa portal. Pagkatapos pinaliwanag ni Primal ang susunod na hakbang. Nais niyang bawiin ni Elena at Noah ang Transwarp Key habang ang mga Autobots at Maximals naman ay magtulong-tulong para labanan ang puwersa ni Scourge. Kaya hindi na sila nagaksaya pa ng oras at pinangunahan ni Primal ang buong grupo. Sa kabilang banda, sinubukan ng dalawa makarating sa Transwarp Key sa pagdaan sa maliit na tunnel at para hindi sila mapansin, nagpa siya si Mirage na abalahin si Scourge. Sa kasamaang palad ay nahuli ni Scourge si Noah. Ginawa ni Mirage ang lahat para mailigtas ang kaibigan ngunit tinamaan siya ng matinding atake ni Scourge at agad na nawala ng malay. Ilang sandali lang, papalapit na ang Unicron sa Earth at maya-maya ay lalamunin na nito ang buong planeta. Sa kabila ng matinding delubyo na paparating, narinig ni Noah ang boses ng kanyang kapatid mula sa katawan ni Mirage. Tinawagan pala ni Chris si Mirage para magbigay motibasyon at lakas ng loob kay Mirage at kay Noah. Salamat kay Chris at muling nagising si Mirage. Pagkatapos humingi siya ng tulong kay Noah. Nang pumayag si Noah, si Mirage ay naging exosuit para kay Noah at muling nilabanan si Scourge. Dumating din doon si Optimus Prime para tumulong. Habang naglalaban sila, nagpakawala ng matinding liwanag ang Transwarp Key at naglabas ito ng maraming energon. Dahil dito ay muling nabuhay si Bumblebee. Kalaunan, dumating na rin siya para sumali sa bakbakan. Hindi naging mahirap kay Bumblebee wasakin ang isa sa mga minions ni Scourge. Samantala, palihim na nakarating si Elena sa Transwarp Key. Agad niyang binasa ang libro kung paano i-turn off ang Transwarp Key. Habang sinusubukan niyang wasakin ang portal, patuloy na nakikipaglaban ang mga Autobots at Maximals sa panig ni Scourge. Sa kasamaang palad winasak ni Scourge ang lock kaya hindi natuloy ang ginagawa ni Elena. Ang tanging paraan na lamang ngayon ay wasakin ang Transwarp Key nang sa ganun hindi makalapit ang Unicron sa Earth. Nagpa siya si Optimus Prime na isakripisyo ang sarili at inutusan niya ang mga Autobots at Maximals na magmadali na silang tumakas. Ilang sandali lang, sinakripisyo na nga ni Optimus Prime ang sarili at sinira nito ang Transwarp Key. Pagkatapos ng proseso, ang buong portal ay nahigop patungo sa katawan ng Unicron. Akala ni Optimus Prime na ito na ang huling araw niya mabuti na lang dumating si Primal at Noah para iligtas siya. Salamat sa kanilang pagtutulungan dahil ngayon, ang buong sangkatauhan ay ligtas na rin. Sa pagtatapos ng pelikula, itinuloy ni Noah ang pag-apply bilang security guard. Bago ang interview, nakita niya si Elena sa TV at naging isa na itong sikat na archaeologist. Pagkatapos, maya-maya lang, in-interview naman siya ng misteryosong lalaki. Sa una ay normal pa ang kanilang pag-uusap. Ngunit sa huli, sinabi ng lalaki kay Noah na iligtas nito ang mundo at binigay sa kanya ang isang business card na may simbolo ng G.I. Joe. Catch me